konting alog na dito. No! Good morning! Ngayon nga ay aalis tayo dahil pagagawa ko aring aking motor. Ariho, pagagawa ko. Ano yung pagagawa? Pagpapalitin ko ho ng gulong. Yan. Saan kayo? Thank you po! So, ito nga guys, nandito tayo sa may papuntang Kabatang sa ginagawang TR4. Dito tayo dadaan para mas makalusot tayo papunta sa Bungoy. Kaya naman, let's go! Punta na tayo! Pwede po ka dumaan dito? Pwede pa! Ang totoo, nagpapansin lang talaga ako. Pasok na tayo ng ginagawang TR4 papuntang Bicol. Madaming truck na naka-standby dito kasi nag-deliver sila ng mga kailangang lupa, buhangin at iba pang materyales sa paggawa ng daanan. So let's go! Ito na yung start ng lubak-lubak dahil yung nakaraang araw ay sobrang maulan. Maganda yung view kasi maaliwalas at saka maganda din yung araw. Kitang-kita yung view ng bundok. Kaso nga lang sobrang lubak kasi nga maraming sasakyan yung dumadaan dito at mabibigat pa yung karga nila. Kaya naman eto hindi natin mapigilan ang pagyugyog at talaga namang magigising ka kapag dito ka dumaan kasi masyadong malalalim yung mga butas or lubak ng daanan. Kaya naman talaga namang tiyaga-tiyaga at tibay ng braso. Ito yung way papunta doon sa may ilog. At pagbaba ko pa nga lang ay nasulyapan ko na agad itong malaking truck na kasalubong ko. Kaya naman, for the tapi tayo kasi hindi natin kaya yan. So padadaanin muna natin siya, then saka tayo aakyat. So go! Dito muna tayo magmuni-muni, kita ang mga ibon at saka yung ilog. So hindi ko to na video agad kasi nga yung truck ay inaantay ko. So titigil ako sa gitna pagkadaan ng truck para makita nyo ng kauntian itong Lagaslasan na ilog na malimit na pinupuntahan dito ng tao. So dito naman walang entrance. Pagpunta mo lang dito, magbabayad ka lang ata I think ng cottage. Then pwede ka nang maligo. Very refreshing at talaga namang kaginhawa ngayong tag-init. Kaya naman, ayan yung mga kubo-kubong yan, yung cottage na inyong babayaran. Kaya naman, visit po dito sa may Lagaslasan Resort. So aakyat na tayo kasi may natatang-awan na naman akong dalawang malaking truck. So kailangan nating umadjust kasi hindi tayo makakaurong. For the Pandalas tayo, ang daming truck ngayon. Nagdi-deliver sila. Pakakainin ako ng gabok. Nalimutan ko pa namang mag-face mask. Lalaki ng mga truck kong kasalubong, so kailangan kong tumigil dito. Ang oras na. Kasi sa TR4 ako dumaan kaya yan. Ilang truck pa ba? Ang dami. So malilate ako at anong oras na nga. Kaya naman, 'di ba? Nainip ako kaya gumaw na din ako.
Nakalampas na tayo sa TR4 at ang tinatahak naman natin ay daan papunta ng Bungoy. Napakaganda dito, talaga namang nature lover ka ay matutuwa ka. Maganda dito mag-jogging kasi kakaunti lang yung dumaraan at saka masarap dito kasi mahangin at saka kahit mainit siya ay hindi mo mararamdaman. Dito na nga tayo sa way papunta ng Dolores. Nakikita niyo ba yung view ng Bundok Banahaw and then Bundok Calvario? Paliko na tayo papunta sa shop na aking pagpapagawan kay Shider. Morning, Kuya! Nandito ngayon tayo sa shop ni Kuya Odi. Dito yan mismo sa tapat mismo ng Municipal Hall ng Dolores, Quezon. So, dito ko dinadala si Shider para ipa-check up at ipagawa kasi dito yung tinuro ng isa kong kaibigan. Actually, gawa din ko ng kung ano like mower, bike, electric bike, or pwede ring mga panggamit sa pagsasaka. Pero marami din sila dito stock na mga bike na kakaiba like galing ng Korea, Japan. So, dito kayo pumunta as in napakabait. Ito nga pala si Kuya Ode, siya yung mag-check up kay Shider. Kailangan niya lang ipwesto si Shider para ma-check up niya na kung ano ang mga gagawin at i-adjust sa kanyang mga gulong. May ilang parts din ako na papapalitan tulad ng sa hose ng gas, sa kanyang ilaw. Pagkapwesto pa nga lang ni Shider ay agad-agad na agad siyang chinek up ni Kuya Ode. Kinalog-kalog kung merong kalog yung ating sasakyan and then yung mga tornilyo kung alin ang i-adjust. And then check up niya yung ibang parts ng ating sasakyan kung meron bang kailangang i-adjust or kailangang palitan. Kumuha na nga si Kuya Ode ng pampasikip ng tornilyo para pasikipan yung mga tornilyo na maluluag na sa ulihan ng sasakyan at gulong ni Shider. Hala, sige, alog kung saan pa maluwag para mapasikipan. Silip doon, silip dito, alog dini, alog doon. O ayan, kailangan kalaki ng likod para makita kung saan pa umalog. Dito naman tayo sa unahan ng gulong ni Shider. Kailangan siyang pagpalitin kasi ubos na tong kabilang side ng kanyang gulong. Sabi ni Kuya Ode, kapipreno daw at kakikilo kaya mabilis siyang maubos. Kaya pagpapalitin ko naman kasi itong isa halos hindi pa napupudpod. So bale next month siya ay aking papapalitan ng pang sasakyan kasi mabilis siyang mauubos kasi ang gulong na ito ay pang bundok. Mga ilang buwan pa kaya po itatagal niyan? Pag laging kalsada to, medyo madali-dali na. Oh no! Pag hindi ka naman lagi to yung mga lumiko o yung mamreno, baka kaya pa mga isang buwan dito. Pero pag ano, makawala. Ayun na nga, hindi na siya tatagal kasi malimit kong ginagamit dito sa highway papuntang Candelaria. Kailangan ko na talaga siyang papalitan next month kasi gamit na gamit ko nga siya sa highway. Ang tatagal daw naman ng gulong na yun is 3 years na kaya naman sulit pa rin. Ito, pagpapalitin nyo pa po, hindi na.
Okay pa po. Akin lang i-check kung After naman nun ay pa-change oil na natin kasi napakadumi na ng kanyang langis. Kailangan na talaga siyang palitan. Look at this. Ang bilis umitim kasi gamit na gamit si Schneider. Yan, papalitan na natin siya ng oil. Nakikita nyo ba yan? Look at this. Kasing itim. Kasing itim ng sabaw ng pusit. Oo. Akala mo kasing itim ng budhi mo. Oh no! Bago pa mapunta kung saan ang ating usapan, eto na si kuya at inaayos ng maigi ang pagkakabit ng mga parts na inalis kanina bago mag-alis ng maduming langis. Para mapalitan at masalinan na natin ng bagong langis si Schneider na makondisyon at maging maganda ang takbo. Iwas sira na din sa makina kaya ito na si kuya for the salin. Hala sige kuya, painumin mo yan si Schneider at nangimalis ang uhaw. Abay, tawang-tawa, agik-ik na agik-ik, baka ikay maihit. Matapos ngang palitan ng oil ang aking si Schneider, ay ito na ang nangyari. Muli nga'y binalikan ni kuya ang likod at ito na nga ang masamang balita. may konting alog na dito sa ano mo. Oh my God. Ano pong gagawin natin dyan? Meron yung dalawang bearing dito. Tingnan mo dito. Magkano po yun? Pero hindi pa naman na gano'n nakalakas. Opo. Ito, yan. Ito, dito. May dalawa ditong bearing. Ito nga lang, kakalawatin ito lahat. Pag pinapalitan ko po, Ano naman yan? Kung lagi ka naman sa highway, hindi pa naman siya buti na lang kinabahan ako. Opo. may dalang ipilan. Ano pa naman, okay pa naman yung pag pagkakargahan mo, dito ka brace. Ito din eh. Ito dito. Papunta po dun. Dito. Mas maganda yung may pinakatambay. Schneider, nagiging maluho ka na ha? Hinay-hinay lamang sa gastos. Aba, ay wala pang trabaho. Ngayon, ginawan muna ni kuya ng paraan kasi okay pa naman daw. So, remedyo muna yung ginawa namin. So, bali next month, pag may ipon na ako, papapalitan ko na yung ibang parts ni Schneider na maaring utay-utay ko naman siyang palitan para gumanda at maging smooth ang takbo niya. Kasi araw-araw ko naman siyang kasama kaya yun. So, pinasisikipang maigi ni kuya yung mga tornilyo dahil nga pinagpalit yung dalawang gulong. Dahil yung isa ay pudpud na kasi sa pagliko, ito daw yung gamit masyadong ating left na gulong. So sabi ni kuya, dapat daw yung huli, lagi ang ipreno. Kaso hindi ko abot yung prenuhan ng huli, kaya malimit una yung nagagamit ko. So inaayos din ni kuya yung bandang huli at pinasisikapang maigi yung mga kakawag-kawag ba o yung mga mauga or maluwag. Hanap lang ako ng ano dito. Sige pa. Pero yung pang-cover, ang dyan pa. Nandyan po. Pinaayos ko na din tong isang ilaw ni Schneider para sa flasher. Binalagyan ko siya ng bumbilya and pinaayos ko yung mga linya ng kuryente niya. Inaayos ni Kuya Udi kasi masyadong malaki at hindi siya pumasok dun sa lalagyan niya na kulay silver. So, yan inaayosan ni Kuya Ode para maging maganda at may ilaw ang lahat ng ilawan ni Schneider. Etong bandang baba na malaking mata niya, hindi ko yan na-check kung may ilaw. Pero, okay na din na yung placer na lang muna at saka meron naman siya ditong headlight. Kaya okay na din. Maganda kasing tingnan pag kumpleto yung mga ilaw niya. Basag-basag na yan kaya ginawang paraan ni Kuya Odi nilagyan niya ng mga glue para kumapit. Actually, yan ay parang maaalis na din kasi hindi ko alam kung nabali or nabasag na ba to. Kaya tinalian muna pansamantala din pag matigas na yung glue, pwede ko na daw siyang alisin. Pansamantala lang naman yung tali para kumapit ng maigi yung glue na nilagay ni Kuya Odi. Tapos na kaya ito maganda ng tingnan.
Ang next namang papalitan ay itong hose nitong aking gasolina kasi nag-overflow na siya dati. Napapalitan na 'to ng asawa ko. Wala pa atang ilang weeks, parang ano na, sira na siya. Mahina at malutong yung naipalit na hose. Kaya sabi ko, papapalitan ko na din kasi nandito na din naman. Kumuha lang si Kuya Udi ng hose na ipapalit, then finix niya. Mabilis namang nagawa. Kasi susuot lang, then itinali niya ng mga, panali para ma-fix at hindi masyadong gumalaw at nang hindi na din siya ma-overflow. Kaya 'yan, tapos na. Dahil tapos na at sobrang amusin, dito naman tayo sa car wash. Paka-car wash natin itong si Shedder, talaga napakadumi. Tunay na tunay, tinatamad kasi ako kaya dinala ko na lang dito sa may malapit sa amin na palinisan. Medyo hindi ako satisfy ngayon sa linis. Hindi kagaya nung first and second na palinis ko. Ngayon kasi parang dalawa na sila, parang patcham pa nung nangyari. Pero okay na din kasi nahilamusan naman si Shider at medyo gumanda-ganda naman ang postura. Mabilis kasi siyang magdumi kasi walang harang yung parts na gulong niya at mabilis ding maggabukin.